Ay, nako, Beleric ngayon is prone into getting knocked up dito sa mga pang-fly high butterfly ninja recons, pero di siya kumuha ng Novaria, men. Okay, Wala tayong so nakikita nag-pick dito sniper. yung Rivix All-Star. Mm. Yan ang isang Zuxin, Kuya Hitsu. Kasi nga, eto. At saka, it's gonna be a Hanzo on their side. Alam natin na yung Hanzo talaga, problema din yan. Kasi yung Pinnacle Ninja, pwede kang abutin sa likod. So, pwede nga magkaroon ng backline access dito yung Rivix All-Star with the Pinnacle Ninja that the Hanzo has. Pero ngayon for Midrox Bushi, kung backline access lang din naman yung pag-uusapan, that will be an obvious for Midrox Bushi. So, pwede yan at saka, ito, parang dapat i-ban out dito yung Matilda, pero given na meron na roamer yung Midrox Bushi, hindi na sila pwedeng pumili pa ng Matilda. Kasi prepare up din naman kasi ng mga Phoveus user yung Matilda. Kasi if ever, kung ikaw yung Phoveus, pwedeng maglalim ka with the Infernal Pursuit. Oh, wala kang pangsundo, 'di ba? Wala yung gabay ng guiding wind ngayon dito. But pwede pa ma-pick kaso may Beleric na unless gamitin ito ng mga taga Midrox Bushi bilang kanilang XP lane, 'di ba? May mga iilan pa naman guys na team gumagamit niyan. Pero ngayon talaga delikado at nakakatakot yung mga backline dito against the Midrox Bushi dahil nga doon sa Pinnacle Ninja ng Rivix All-Star. But if we're gonna be looking at our bans ngayon, ladies and gents, wala pa namang pinipik o nilalabas na gold laner at saka roamer ang mga taga Rivix. So, wala na yung Layla. Tinaji. Tinanggal na din. Wala Layla, Tinaji. I think yung mga nagiging palitan in terms of the banning ngayon, Kuya Hitsu, ay mga gold laner's. Halos meron pa din naman. Si Irithel, meron pa din naman. Pero hardly yung magiging ban ng Rivix All-Stars. So, pwede pang kunin dito yung Irithel kung gustuhin man na magkabila ang panig. You still also have the Claude if ever. At saka yung Harley na the version. Pwede, no? Wala yung Harley. So, okay, wala yung mangbabalasa ngayon with the use of the deadly magic at for the burst damages. Ito pa, turn apart memories ni Naji ang kanyang nakuha bilang kapalit ng Layla and the Bea. Halos sila pala yung tinarget dito. Ang daming naman ng marksman. Naban yung Mia, Granger, Bea, Layla, and the Iksha. So, lumiliit talaga yung ating mga hero pool for the marksman to the point na nakakakita tayo ngayon ng mga bagong luma muli na eto, Brody at yung Hanabi. Kaso wala yung old mix and match combo niya na Lolita yung nagbibigay sa kanya ng shield. But still guys, na-buff po yung Hanabi. Last patch niyan. Ngayon yung Hanabi, mas masakit na pagdating sa late game kasi late game potential daw is nahuhuli yung Hanabi before. Compared to our marksman like the Claude, yung late game potential nila. Kaya ngayon, kapag tumagal yung laban na to, pwedeng maramdaman natin lalo yung naging buff at pagsakit pa ni Brian. Yeah, at alam natin ngayon na Kuya Hitsu, no, na maganda yung Equinox ng isang Hanabi kasi anti-CC yun eh. And kung CC lang din naman pag-uusapan, may mga paitaan, may mga land there for the side of Raven All-Star. So pwede nang ma-deny yung pag-reposition ng isang Zuxin against the Hanabi because of that. And usually din naman kasi if ever may Hanabi, yung nagagamit is the Aegis. So pwede yun another safety net for that Hanabi na parang i-deny yung mga gustong plano at set up for the side ng kanyang mga kalaban. And at the same time, it's gonna be a Atlas for Ravix All-Stars. Oo. Hindi ko in-expect yung Atlas kasi ang hirap setan ngayon ng Hanabi for the team of the Midrox Bushi, ladies and gents. But, let's see, pwedeng magbigay naman kasi ng mga paunang damages ngayon dito. Yung mga pagpasok ng Hanzo ni Prince with the Pinnacle Ninja. But right now, as we're about to go on to the Land of Dawn, with the possible key to victories ng ating dalawang teams, parehong may setup, pero when it comes doon sa mga nakakagulat na gulpe de gulat, balanse naman yung two teams natin. May mga assassin sila, kaya busa ng Midrox. We have the Hanzo ni Prince. I think it will matter into execution na naman. Parehong setter din yung tangke. Diba? Parehong nagbibigay ng crowd controls din yung mid laner. So, it will matter na lang sa pagalingan ng pendutan. Tingnan natin, ladies and gentlemen, who will be
having our next victory? Mga taga Midrox Bushi ba? Or team ng mga taga Ravex All-Star? Yung pinaka magiging rotation siguro dito ngayon, Kuya Hito, no, for both of the teams actually, ay nasa gold lane talaga. Kasi OMG Jerry, kung meron ka ng quad shadow, pwede ka agad bigyan yung gold laner sa side ng Ravix All-Star. At kung ikaw naman yung Hanzo, talagang yung magiging always choice of target mo ay yung mga squishy heroes. And so, for Midrox Bushi tsaka Ravix All-Star, parang hindi potent na pumunta ka sa XP lane kasi may kunat naman talaga yung mga XP laners for both of the teams. So yun yung parang for me, yung pinaka magiging laman ng rotation for both of the teams. At for the decision of Ravix All-Star, si Senpai dito, Uy! gusto niyang bantayan yung kanyang gold laner. Naku po, nawala ka agad. Si Engineer Gons, sumama sa kanyang butterfly na na-fly high. Ayun, magiging paro-paro muna yung kanyang kaluluwa. Pero 1 minute break of the game, napakabilis pa lang naman nung ating death timers. Kamunti kang mapuruhan. Buti na lang, hindi nakagat. Doon, si OMG Jeric at iba yung nabigyan. May sustainability pa naman. Ngayon, nadala-dala with vengeance ngayon si I Am Me. Pero mabibigyan pa rin siya. Binalikan nga lang ng shadow na konektahan. Ngayon yung sisi ni Nas. Well, I stand corrected ko eh. So kung sabi ko yung pinaka magiging rotation nasa may bandang ibaba, andun pala yung labanan sa itaas. At may mga casualty na nangyayari in that last skirmish. Yung turtle naman yung mabubuhay sa ngayon within a few seconds at sa may bandang itaas yan na Kuya Hitsu. At I think Signing OMG Jeric, but that will be the retreat to be secured and begotten by Prince. okay, so nakuha yung turtle ng Ravix All-Star at sila ngayon yung lumalamang Kuya Hitsu almost 1,000 gold and now 1,000 gold on their side. At same pa lang din naman malas ba? Grabe naman.
Okay na. Ayun, mukhang we are back in action, ladies and gentlemen. 6 minutes mark and 30 seconds para sa ating Land of Dawn ngayon. Si Braot ay nako, na-arbor na naman. Kanyang buhay na ipadala at nabigyan ng trial card papuntang kalangitan. So, now, nako, gusto sana makabuso palalo, no? Netong ating Hanabi mula dito kay Ryan, but that's gonna be the nice defenses ginagawa nila. Senpai Kilay, pulado, delikado nga lang yung buhay niya ngayon. Ay! Nako, napagamit, wala na yung kanyang mga tanikala at hindi na pasama yung Hayabusa na kagamit pa ng Ogin Shadow Kill. Nagmalafrot ninja, pinaghiwa-hiwa yung sana mabigyan, pero magiging jumbo hotdog ngayon yung mga manlalaro on the side of the Rivets kasi kakayanin nila to. And oh no, 2 for a non-trade on to the bottom lane. Parehong may aggression ngayon. Anti-Otic ang Rivets All-Star mula Batanes hanggang Hulo, top lane hanggang bot lane. 7 minutes and 30 seconds mark, the third and last Lord kukunin pa at isa-secure ng Ravex All-Star. This will not be the early 8 minutes mark. 8 minutes Lord na kanilang ginugusto. Mas gusto nilang i-contest pa ito rather than waiting for the early Lord kasi hindi pa naman ganito kakapal yung kalamangan nila eh. Pero at least this time, hindi masyadong nagpadala si Senpai Kilay dun sa kanyang bugso ng damdamin. Ito ba, nakapagpigil siya sa pagpindot ng Fatal Links. May ulti pa ngayon yung Atlas na to. That may change the tides of this game. Yeah, tama ka dyan kay Hitsu. Pero sa ngayon, Rivets All-Star na panghawakan pa din naman nila yung kalamangan in this game. 8 minutes naman na tayo. At ito din yung problema, yung mga agarang flicker at saka yung Fatal Links from Senpai Kilay, yung babanatan naman nila. Si Buraot, pero naku, papailawan siya. Ito nila, papagamit na there's a setup from the Fatal Links. 1-to-1 trade-off dito. Pero ginawa natin 1-to-1 trade-off. At isusunod naman si Lady Cute as 0-8. And Engineer Const is now on a double kill. Nice one. 3 kapalit lamang ng isa at bayaning roamer pa yung nawala lang para sa mga manlalaro ng ating mga taga-rival the Ravex All-Star. Natagpuan nga lang nagsolot nag-iisa na pa Ogi Shadow Kill may sasama sa hukay. Ngayon si Prince pero hindi pa yata makawala kasi kumakay replace ngayon si OMG Jeric. Still gonna be alive after that 2 versus 1 outplay. Yeah, ito yun din yung ikinaganda Kuya Hitsu ng pagkakaroon ng Hayabusa kasi pwede mong ma-penetrate yung backline saka mahanap mo yung mga target na gusto mong mahanap at yun yung nangyari kanina for OMG Jeric na nahanap niya si Prince in the backline na gusto lang naman kumuha ng kanyang purple. But for now, yung Lord ay antayin natin and that's gonna be 20 seconds sa may bandang ibaba ngayon. It's still the Ravex All-Star na humahawak sa kalamangan. 4,000 ngayon yung kanilang lamang against Midrox Bushi. So in terms of itemization, lalamang talaga sila dito. Pero hindi pa din naman pwede na tanggalin equation yung Midrox Bushi kasi sinabi mo nung Kuya Hitsu nung nasa drafting team pa lang tayo na yung isang Hanabi talaga mag-o-honor niyan sa may bandang sa late game pero may bata yung balak yung Midrox Bushi may taas. Late game, no? Tsaka, even though, lamang ngayon, ang kumpanan ng mga taga-Ravex, baka mahirapan pa rin silang tapusin yung larong ito, knowing na merong Brian, ang bilis ng mid clearing, pero ngayon, na maalam si Brian, even with the help of the extra sustainability ng kanyang Aegis, hindi magiging sapat para mailigtas sa kanyang buhay, samantalang nagipagbakbakan sa 3, kasi meron pa namang inarise na kasamang Eternal Guard ngayon yung Vexana, pero that's a beautiful outplay para kay Prince. Pwede pa mabigyan si Buraot kasi ipapa-overtime na naman. Bawal umuwi, sabi ni Engineer Cons. Kaso maganda yung extra movement speed from the second skill of Buraot. Naka-out pa din naman si Buraot doon pero napakagulo na nangyari kay Hitsu, no? Na may team fight na nangyayari sa itaas pero Ravex All-Star nag-focus lang sila sa pagkuha ng Lord sa may bandang ibaba. So there are many things happening at the same time in this match. The point na hindi mo alam kung saan ka magfo-focus. But the focus right now ay nasa Lord yan na magbabarcha sa may bandang ibaba sa kamay ng Ravex All-Star. OG Jeric may gusto nga gawin at sino nga ba yung kanyang mahahanap dito, Kuya Hitsu? If ever man, let's see kung sinong team yung makakakuha ng panalo dito sa ating ikalimang serye. Ladies and gentlemen, kapag nanalo dito ang team ng Ravex All-Star, sila yung magiging kauna-unahang team with a 2-0 or 2 wins, 0 loss. If ever matatalo dito ang team
ng mga taga-mid Bushi. And they're gonna be the team na may kauna-unahang 2 loss and 0 win. But right now, ito na nga bigwasan sa ibaba ng ating mapa. Yung mga Lantern Flames na lalapag pa ni Engineer Cons, sumama sa liwanag. Ngayon si Brian susundan pa, papunta sa kabilang buhay siya. Ngayon ni Burao, 3 kapalit lamang ng isa. Pwedeng magpatuloy sa mga agresyon at paninira ng mga inhibitor towers ngayon. Ang Ravex All-Star especially, sina Nadji. But wala nang minion waves pala. There was a solo kill, no? Against the Phobios sa may bandang itaas. So, hindi pa masyado talagang nagkakalapit yung Midrox Bushi dito kasi may iba't iba silang gustong planong gawin, Kuya Nitsu. At parang for Ravix All-Star, minabuti nila na i-punish yung mga isolation from Midrox Bushi. Hindi pa ngayon sila nagsasama-sama at itinake advantage yan ng Ravix All-Star. Isang Lord lang yung kinailangan ngayon ng Ravix All-Star para mabutas at mawala yung mga second tier turrets sa lahat ng linya at mapasabog na din naman yung mga Holy Blessings with all of the lanes for the side of Midrox Bushi. Parang kung makikita natin sa ating mapa, it's now Ravix All-Star na humahawak sa mga teritoryo ng Midrox Bushi. Pero may gusto pa din naman yung Midrox Bushi na i-reclaim yung mga lupa na yan na against Ravix All-Star. Kanina pa din si OMG Jerica na sumusubok kumontes talaga sa mga objectives. Pero maganda yung pagpestuhan nila ngayong dalawa. Inaabangan yung pagbalik ni Prince dun sa kanyang totoong katawan. Pero may vision yan. Nakita ka, bossing, binigyan ka agad, may pagkagat pa. Pero that's gonna be the Ogi Shadow Kill gagamitin niya. Beautiful outplay. Mawawalan ng may daladalang red tree. Ngayon yung kupunan ng mga taga Ravex All-Star. Pero ngayon, napupuruhan tumama sa liwanag ni Engineer Cons. Ngayon si Brian na naman along with Buraot. Jeric, outplay laban sa 3. Kaya niya ba to? Cool down pa yung kanyang Ogi Shadow Kill. No, medyo talaga si OMG Jeric medyo lumalalim doon sa mapa ng Ravix All-Star. Nakakakuha siya ng pitas but at the expense of some of his teammates talaga. We have yet to see a 5v5 situation, Kuya Hitsu, up to the point na napaka-scattered ng mga team fights at mga skirmishes na nakikita natin insofar as this 13-minute mark is concerned. At maganda yun for Ravix All-Star na sila yung nagiging nagkukumpulan against Midrox Bushi. Kumbaga, for Midrox Bushi, gusto nilang mag-divide and conquer, pero hindi nila nagagawa yung conquer. Sa divide lang nangyayari yan. So that's why right now, Ravix All-Star, sila pa din yung makakakuha ng Panginoon in this match. Grabe na talaga guys yung mga nangyayaring digmaan dito sa ating R6 MLBB Tournament Season number 3. The Great War begins, no? May kanina mga iba't ibang mga weapons na ipakita na ngayon mukhang padako na nga tayo, Ate Otik, doon sa mga Art of Wars, mga strategies na divide and conquer, may ganyan. Tapos meron tayong mga makikita dito na total domination play na talagang nang aararo dahil doon sa mga sunod-sunod na crowd controls nila. Pero ngayon, divide and conquer is somewhat working for the players ng Ravex All-Star. Sa mga ibang teams, ang hirap i-pull off yan yun na hindi kayo nagsasama-sama. Pero ngayon, sa sobrang dami ng trabaho gusto nilang gawin, madaming problema din yung nabibigay against the team of the MBE. Okay. Oh no! Eto na nga, pinakal ninja, ginamit na ni Prince. Pero yung Lord buhay pa naman din. Hindi masyadong nagsamahan. Yung pagmarcha ngayon sa barang itaas ng mapa. Nang iwan sa takbuhan, masyadong palalim. Yung pagpunta ngayon ni IME at yung pagdepensa, hindi na masasamahan pa ng mga tropa. Mababasagan pa ng inhibitor tower sa barang ibaba. Ngayon, ang mga taga Midrox pushy, but the story is not gonna be ending here. Sisikatan pa sila ng araw. And Midrox Bushi, they will live for another day. Okay, may plano na gustong gawin si Ayami. Lumikod siya doon against the members of Ravix All-Star. Pero ito yung downside ng paglilikod ni Ayami. Andun kasi si Engineer Cons. Pwede kang mapalayo if ever man you want to go for good position na pailawan siya doon sa mga lantern pair ni Engineer Cons. So yung plano niya, napuksa kaagad ni Engineer Cons. And the problem also right now for Midrox Bushi is that ang laki na ng lead ngayon ng Ravix All-Star at hindi pa masyadong kaya ng mga defensive items na meron ngayon yung Midrox Bushi sa pwedeng magiging damage output ng Ravix All-Star. And so kahit man yung mga pailaw ni Engineer Cons talagang sumasakit against the members of Midrox Bushi.
Oo, ang hirap ngayon at nagkapalugpugan na naman sa barang ibaba ng ating mapa na kaya ito na yung bigayan. Unang nawala si Kuya Mo Brian, yung main damage dealer pa talaga. Sumunod pa sa kabilang boys na I Am Me along with Lady Cutie and Senpai Kilay nga lang yung magiging kauna-unahang at tanging casualty against the team of the Ravex. Nako, malapit na maubos yung lahi ng ating mga taga Midrox Bushi. Isa na lang natitira, last man standing si OMG Jerick, pero malayo, kailangan umuwi. Ogi Shadow Kill, mukhang wala cooldown pa, tatapusin na ng mga taga Ravex All-Star ang laban. They will be getting now 0 points, 2 wins, no loss. Well, in the battle of domination sa score natin, ngayon, Ravex All-Star, sila yung nangunguna, Kuya Hitsu, at nakikita naman natin kung bakit sila yung isa ngayon sa frontliners at frontrunners ng ating torneo. Ravex All-Star with that good performance at sa ngayon naman, Engineer Cons, the engineer, the genius engineer sa ating torneo ngayon. Karespeto yung kanyang execution with the hero picks that he had. Nakita natin yung kanyang dominasyon with the Novaria, ngayon naman with the Zuxin. So he's the player na we need to take note of, Engineer Cons, for the side of Ravex All-Star. At what's also noteworthy is napaka-appropriate, Kuya Gad, na meron tayong tagline na sinasabing The Great War Begins. Kasi sa lahat ng mga matches natin, hindi pa tayo nakakita ng single digit na scoreline. May mga single digit, yung kalaban, double digit talaga. Napaka-madugo. Legit Great War, Kuya Gad. Napaka-hungry for the kills yung ating mga teams sa ngayon. At kung makikita nyo naman yung post-match na statistics natin, double digits yung magkabilaang teams. Yeah, that's it guys for our 5th series. No, nice one. Ravex All-Star ngayon yung may pinakamagandang momentum so far sa ating 3rd season of the R6 MLB Tournament. Pero tignan natin kung may mga susunod pa ba sa kanila. Dahil next match, guys, magbabalik tayo at aabangan natin ang laban sa pagitan ng Black Cats PH versus the team of the Destroyers. And we're gonna be back after a short break.